Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Marina. Okay, so paano nyo ba nakilala etong si Mr. Vicente Quides? Ay, nakikilala ko yan po sa Maynila. Sa Maynila na? Pero hindi po, kasi dati po pupunta din po sila sa lugar namin noon. Sa Bisaya kayo? Okay. Tapos nagkita kami ulit sa Maynila. Until ngayon, nagsama na kayo sa isang tahanan. Opo. So ano po yung relasyon ninyo nitong si Mr. Vicente? Ano, kinakasama po. So, meron kayong romantic relationship, ganon? Yes. Okay. Kailan pa po nagsimula yan, ma'am? 2012 po. So matagal-tagal na rin po pala, no? Nakasama ninyo dito si Mr. Vicente Quides. At kailan po ba nagsimula pa, no? Yung mga sinasabi ninyong pagwawala nitong si Sir Vicente? Hindi naman po siya yung actually nagwawala, sir. Yung pag nalalising lang siya, ngayon lang po yan kasi may sala din po yung anak ko, sir. May ano? Yung anak na ina ng dalawang bata. Okay. Ang sabi kaya niya sa akin, kunin mo yung mga apo mo, nanay, kasi mag-abroad siya. Ngayon, Okay. hindi man siya natuloy. Siyempre, siguro iniisip niya na lalo na pag konti lang ang kita. Tapos siyempre, mahal baga po ang bugas. Opo. Opo, tapos siguro yan po ang dahilan. Kaya hindi man siya hindi man siya dating ganyan po, sir. Ngayon lang po yan na nandyan po yung So, duwang anak. ngayon na lang? Opo, na nandyan yung dalawang apo ko po. Okay. Ano ba yung ginagawa niya pag nalalasing? Ano lang, yung pinapagalitan niya maski kahit wala man pong tamang sala yung mga bata. So yung mga bata yung napagdidiskitahan niya? Opo, tapos dapat sa ina siya magagalit. Okay. Nadadamay po yung dalawang Ano po yung madalas na sinasabi niya sa mga bata? Yung pinapagalitan niya, yung Pero hindi ano naman po dapat. exactly, no? Kasi may pasigaw kasi na, let's say, tumatakbo yung mga bata, inaano lang niya, no? Riyami. Minumura ba niya yung mga Hindi bata? po. Hindi po naman. siya nagmumura. Yung pinapagalitan lang po niya. Tapos siyempre, mga bata baga. Nitong nakaraang simana, umuwi siya lasing. Nagtago yung bata. Ang sabi sa akin, iniyayakap niya ako, sabi sa akin, Nanay, nandyan na po si Tito. Pinapabayaan ko siya. Okay. Tapos, pagkabukas na hindi na siya lasing, sinabihan ko siya na, wag naman ganyan, Gum, kasi yung mga bata natatakot. Opo. Mabait po siya, sir, kapag hindi po siya lasing. So, Sobrang bait pag po niya. nalalasing lang talaga siya? Opo, kinukuhaan nga po niya akong oras. Kasi Pero, ako po ma'am, yung mga bata, no? Siyempre, ilang taon na po pala yung mga bata dito? Ang isa, 9. 9 years Kasi old. grade 4. Opo. Yung isa naman? Ang isa, 7. Oo. Siyempre, 7 at 9 years old na yan, may mga isip na yan, no? So, kung may nararanasan silang ganyan, no? For one reason or another, pag nalalasing yung kinakasama ninyo, bigla na lang silang sinisigawan, siyempre may epekto po sa mga bata. Opo. Nagsusumbong na sila sa'yo. Tapos ang sasabihin niya sa akin, kinakampihan ko daw yung mga bata. Hindi man po yun kampi kasi ako nga, pagsala talaga ng mga bata, once na may mali talaga sila, pinapagalitan ko. Okay. So, sa ngayon, hindi na kayo magkasama sa isang bahay? Nagkasama pa rin po magkasama pa rin? Opo. Baka nga nasa bahay siya ngayon, no? Sir Vicente Quides? Sir? Hi, Sir Vicente. Magandang hapon po sa inyo. Si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Magandang hapon po. Oo. Sir Vicente, sabi sa akin ng kinakasama ninyo, si Ma'am Marina, mabait naman po kayo. Kaso pag nalalasing kayo, nang pagdidiskitahan nyo yung mga bata, bakit naman ganun? Hindi man po, sir. Hindi. Natural po, sir. Yan. Nandito sila sa puder ko, papagalitan ko pag may kasalanan bata. Okay. Oh. Opo, Pero, amin sa amin kung dinidisiplinahan nyo yung Sir, bata sa tamang paraan, wala naman pong problema sa amin yon. Pero, hindi ko napapalo yan, mga bata. hindi nyo pinapalo? Tama Hindi po ba? po. Lang, yung pagsigaw lang talaga? Pinapalo ko man po yan sa tamang lugar. Tapos siyempre, dito sa akin yan na sa puder ko yan, sir. Obligasyon ko yan, sir. Okay, yes. So, ang sinasabi po ninyo ngayon, sir... Pagbabanta niya, hindi ko ginagawa yan. Kapag nagbanta ko sa kanila, hindi ko wala akong nalalaman niya na... hindi man po Binantaan ko. binabantaan niya. Okay. Pinapagalitan na lang po. Opo, Sir Vicente. Sir, binantaan ko sila. Bakit ititiwala nila sa akin dito mga bata? Umalis siya. Ano po ba yung madalas na rason, no? Bakit nyo napapagalitan itong mga bata na to? Siyempre, man, sir, ako kung nagtayong magulang, may kasalanan, siyempre, mapapagalitan ko po yun. Yun nga, sir, mga sangga, sir, nag-utos ako, parang di ako naririnig. Siyempre, mapapagsabihan ko man talaga. Okay. Siyempre, andito sa akin, inibando na nga po siya ng tunay na magulang. Hindi ko po yun, sir, pinabayaan. Kahit sir, magtanong kayo dito. Kung malimbawa magtanong kayo dito, nasasabi nga, nakikita na kapitbahay namin dito. Okay. Sir, kaklaruhin ko lang ha, hindi nyo sinasaktan yung mga bata? Hindi po.
Hindi nyo minumura itong mga bata na to. Hindi po. Hindi po siya. Nasaktan yung tunay kong anak, pero wala akong reklamo. Okay, o kung discipline lang naman po, no? Pag didisiplina lang naman yung ginagawa, I think it's the prerogative, no, of whoever who has parental authority over the children. Sila naman kung Opo. tama, no? Sabay nga naman ni Sir Vicente, ipinaubaya yung pagpapalaki sa kanila, Opo, part sir. na doon yung pagdidisiplina. Ma'am, bakit po, ano po yung exactly yung inirereklamo ninyo? Lumapit po ako dito, sir, kasi gusto ko na lang po yung pauwiin yung dalawang bata. Gusto mong pauwiin saan? Sa Bisaya po. Sa nanay nanay magulang po nila? niya mismo, oh. Yun lang naman pala yung gusto po ni Ma'am Marina Hindi, kasi gusto ko lang po silang pauwiin dahil nga po, ayoko na po nandyan sila sa kasi lalo na po baga po, kung mahina baga po ang kita po niya. Siyempre, magagalit po siya or nasa pirmi mainit yung ulo niya, pero ang tanging ko lang po sa kanya yung mag-usap kami yung hindi po siya lasing. Yes. Kasi kapag tuwing nalalasing po siya, sir, talaga. Ganun man po lang na nakarating siya dyan, dapat pag-usapan namin yung mag-asawa, nagkaganon man na nakarating siya dyan, gusto ko, pati yung anak niya, pati siya, umuna lang yung Bisaya para ganun man lang. Dapat yung problema, may problema siya, pag-uusapan namin, nakarating lang siya dyan sa... Tama ba yung rinig ko, Sir Vicente? Pati si Ma'am Marina, pinapalayas nyo na rin? Depende po sa Hindi, dati nung po yan, sir, noong Agosto, sir, pinapalayas po kami. Yung anak ko mismo, yung grade 12. Kasi kung ang gusto nyo lang naman pala ikunin na ng mga magulang yung dalawang bata na to, di dapat napapabilis pa sana tayo dito, no? Ganito, no? Bakit iniwan sa inyo ng mga magulang? Bakit iniwan sa inyo? Ang sabi po kaya sa amin, bago ko po yung kinuha yung mga bata, pinag-uusapan po namin yan mag-asawa. Ang sabi niya sa akin, nung nanay ko, kunin mo yung mga bata doon kasi mag-a-abroad siya. Hindi nga po natuloy. Hindi po natuloy. So, Tapos, asan ngayon tong nanay? nandun po sa Bisaya. May Mahirap- pamilya na ba na iba? May pamilya po siya na, may anak po siya sa ibang kasi may May kinakasama na rin Opo, iba? may Tapos, kinakasama na po siya. ngayon, iniiwan yung pag-aalaga sa dalawang bata sa inyo at kay Sir Vicente. Tapos, kung dinidisiplinan ninyo yung mga bata na to, sila pa nagre-reklamo. Hindi po siya nagreklamo. Ikaw lang. Hindi naman po masama na anuhin yung mga bata, yung didisiplinahin. Pero dapat hindi po idaan sa lasing. Kasi nga po, kapag nalalasing siya, kung ano-ano nang lumalabas sa Sige, tama rin naman. No? bunganga siya. Sir Vicente, no? Eto, may pakiusap lang po si Ma'am Marina, no? Wala naman pong problema actually, no? Kung talagang dinidisiplina nyo lang itong mga bata na to, kasi kasama naman po yan sa paglaki nila. Okay? Upang maging lumaki silang mabuti, no? Disiplinadong mga bata, no? Pero sir, ito, request lang naman, no? Pakiusap, wag naman pong sa mga panahon na kayo ay lasing. Kasi nga, siguro pag lasing kayo, baka hindi nyo makontrol yung sarili ninyo. Kasi po sir, everyday po rin siyang nalalasing Eto na, yung nanay ng dalawang bata, si Rina Rose Dingal. Magandang hapon sa inyo, Miss Rina. Yes po. Ayan, Ma'am Rina, kasi yung dalawang anak po ninyo, yung subject ngayon dito, no, mga menor de edad. Itong mga bata na to, 7 at 9 years old. Ma'am, ano pong plano ninyo dito sa dalawa ninyong anak? Gusto ko po sanang kunin kasi wala po kaming sapat na pasahe papunta dito sa Mindanao. So, kayo mismo, handa kayong tanggapin itong mga dalawang anak ninyo? Yes po, handa po. Kasi anak ko po yan. Yes. No, alam po namin, no, na anak po ninyo. Okay, kasi actually kami nga dito kanina, nagwa-wonder bakit nasa lola yung dalawang bata. Pero una sa lahat, no, bago syempre, wala namang problema, no? Kami tutulong pag ipapadala yung mga bata diyan sa inyo. Pero ma'am, etong mga batang ito po ba ay maaalagaan diyan sa inyo? Yes po, malagaan po. Okay, kasi ang understanding ko may ibang pamilya na rin po kayo. Meron po. Pero tanggap din niya naman yung mga anak ko. Ma'am, kailan nyo po huling nakita tong mga bata na to? December man yata yun, sir. Anong taon po, ma'am? 2022 po. Matagal na po. Matagal na. At ito po bang mga batang to, madalas nyo man lang kausapin kahit via telephone lang? Yes po, video call po. Video call. Ma'am, yung mga bata po ba, kilala nila itong si Ma'am Rina Rose bilang nanay nila? At wala naman silang reklamo na maibalik sila dito sa kanilang Wala nanay? naman po sir. Yung panganay nga po, gusto na pong umuwi. Yung grade 4. Okay, no? Ganito ha, ito sa batas po kasi natin, no, at marami na pong pronouncements ang ating Supreme Court na yung best interest lagi, no, ng bata ang lagi nating iisipin patungkol po diyan, no? Kung ang best interest ng mga bata maibalik na sa kanilang nanay, after all, yan yung magulang talaga nila. Din wala po kaming reklamo. In fact, tutulong po
ang programa para maihatid namin sa Sorsogon etong mga bata na to. Kaya hingin muna namin ang assessment ng MSWD. Magandang hapon po, Sir Romeo. Hello po, sir. Hi, Sir Romeo. Magandang hapon po, no? Si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Sir, hihingi lang po sana kami ng tulong po ninyo na magkaroon ng assessment, no, doon sa capabilities at kung makakabuti sa mga bata na madala na sila dito sa kanilang nanay, si Ma'am Rina Rose Dingal. Kasi tayo, Shari, ayaw naman natin na bira-bira. So, Sir Romeo Valenzuela, hingin po sana namin ang tulong ninyo na magkaroon muna ng assessment if it would be for the best interest of the children that they be brought back, no, to their mother, Ma'am Rina Rose Dingal. Opo. So narinig ko po yung pag-uusap niyo po, sirs and ma'ams. Kaya lang po yung PICAL po, yung Parental Capability Assessment Report, kasi kung ang nanay po ay nasa Dimataling, Zamboanga del Sur po, ang may pinakamaganda po gumawa po niyang assessment, yung MSWDO po ng PICAL, kasi nandyan po yung nanay, personal niya pong makikita ang tinitiran po ng nanay, may interview po yung kinakasama ng nanay, at makikita pang sitwasyon. Ano po bang sitwasyon sa ngayon ng tahanan po nila, yung ugnayan po ng kinakasama po ng nanay nila, at yung ugnayan po ng mga batang kanila pong kasama po sa ngayong gabi. Okay. Yes, I understand, no? Tama po, no, Sir Romeo Valenzuela. We will contact, of course, no, yung MSWD diyan sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Pero given na kayo na rin po, no, Sir Romeo, yung kausap namin, maaari niyo po ba kaming i-inform? Ano po yung usually, no, yung mga factors na chine-check ng ating MSWD para ma-assess ng mabuti yung capabilities ng isang parent? Una-una, tinitingnan mo po yung kapasidad po ng nanay. Yung po bang nanay ngayon ay talagang tunay po ba talagang meron pong komunikasyon sa kanya pong mga sinasabi pong anak. Siyempre, tatanungin po din po natin yung mga anak kung ang talaga pong nanay nila ay nakikipag-ugnayan pa sa kanila. Gaano po ba kadalas? Yes. Pangalawa po, nalilig din po namin na meron po nga emotionally and psychologically na nagagawa yung kinakasama po ng lola. Maaari po namin patingnan sa aming pong mental health program para ma-counseling po yung dalawang bata. Doon makikita kung meron nga pong talang epektong nagawa yung pagsisigaw po ng kinakasama po ni Lola doon sa dalawang bata. Yes. Hindi po namin isama si Ginoong Vicente kasi nalilinig po namin medyo abnormal po kanyang behavior pagka siya po ay nakakainom. Baka kailangan din po siya counseling. Baka kako hindi lang po ito magawa niya sa dalawang apo ni nanay, baka magawa din po niya pag siya po ay nakakainom sa ibang mga bata po nandun sa kanilang tahanan. Ayan, opo, no? So, ang dami palang programa, no, na pwedeng maitulong. Tama po ba yung narinig ko lang kanina, Sir Romeo, na yung mga bata ay kakausapin din? Kasi syempre, ako, sa akin lang naman, Sir Romeo, mahalaga na malaman din natin, no, yung mga bata kung sila ba ay ready, would they prefer to be with their mother? Opo, kasi narinig ko po sa medyo 2 taon na po ata sila, nagkita po ng kanilang nanay. 2022 pa. Malidetermine ako rin po kapag nakausap po sila kung gaano ba kadala sila nag-uusap kahit sa video call. Yes. Para po makita natin kung ang mga bata po ay ganun pa po sila ka-close sa nanay po nila. Baka kasi meron po kasing lumabas na parang malayo na yung kalooban ng mga bata, ihahanda ulit po namin sila para po kung sakali mang mailipat sila, ay mahinda po namin sila emotionally and psychologically po, sakali po sila po ay madala doon po sa kanilang bagong tahanan, kapiling po ng kanilang nanay. Okay. Napakaliwanag at napakakumpleto po, no, yung mga sinabi sa atin ni Sir Romeo Valenzuela ng MSWD Castilla Sorsogon. Sir Romeo, maraming salamat po at kami ay natutuwa na nakausap namin kayo ngayon. Opo, isa pong karangalan po sa amin po ang kasama po ninyo na makatulong po sa ating po nangangailangang mga kapwa Pilipino po. Okay. Opo, tatawagan po namin, no, yung counterpart ninyo dyan sa may Dimataling, Zamboanga del Sur para magkaroon na nga po, no, yung assessment na discuss po natin. Maraming salamat, Sir Romeo Valenzuela. Salamat po, Attorney. Nanay, i-coordinate po natin, sisiguraduhin natin na bago mailipat yung mga bata, it would be in their best interest na sa nanay sila madala, no? In the meantime, na kayo po ay sila ay nandyan sa inyo, ayun nga po, no, ang kahilingan natin dito kay Sir Vicente, in case po, sir, na kayo ay maglasing, syempre sana wag nyong pagdidiskitahan, no, itong mga bata. Wala po kaming problema, no, kung ididisiplina nyo po yung mga bata, no, Opo, pero sa sir. tamang paraan. Ayan po. Sa tamang paraan. Ha? Kasi pag madalas po siya nalalasing, sir, pag uwi niya sa bahay, yung pinapagalitan niya, hindi lang po yung mga bata,
Pati rin po ako. Pati yung grade 12 ko na bata, sir, pinapalayas po niya. Kanino po ba yung bahay? Nangungupahan. Wala po kaming bahay, sir. Nangungupahan po kayo. Opo. No? Tapos, ilang beses na po niya pinapalayas yun. Di, naaapektuhan. Pero, ang sabi nung bata, yung grade 12, sabi sa akin, nanay, ayaw ko na rin po dito kasi gawa po ng ginagawa niya. Sa ngayon po, no, asan yung mga apo ninyo? Nandiyan po sa amin. Kasama ni Sir Vicente? Opo. Sir Vicente? Excuse po. Opo, sir, ano po bang iniinom nyo? Yun malaban po, ma'am. Gin Pero po. po, yung banggit ng asawa ko, yung sinabi ng asawa ko, hindi mangyari yon dahil inampas niya ako ng silpon. Inampas niya ako sa mukha ng silpon. Siyempre, po ako. Kasi sir, hinampas nga po kayo ng cellphone. Gawa nga po ng kayo po'y nagmamaoy. Hindi man po sa pero hindi ko na pagdiskatan. Gaano po ba kayo kadalas na inom, Sir Vicente? Ako po, nagiinom po ako, pero alam ko po ang ginagawa ko. Hindi ako nakakalimot ng sarili ko para pag nandyan siya, nanggagalit siya, siyempre, ano man ang ulo ko, na papagalitan ko siya. Isang bisis, pinalayas ko sila, inampas niya ako sa mukha ng cellphone. Oo. Sir, ma'am, sinampas niyo daw po siya ng cellphone. Hindi, kasi ang akala niya, binidyuhan namin siya. Tapos yung cellphone, inaagaw niya. Napapunta sa pamukha niya po. Ang sinasabi po ng stepmom ko, may katotohanan at may kasinungalingan. May bawas, may dagdag. Hindi po lahat ng sinabi niya totoo. And kung sinabi man po ni nanay, na akala po ni papa, nagdi-video si nanay, totoo po yun. Kasi si nanay po yung tipo ng tao na mahilig po talaga mag-video and mag-post sa social media ng kahit ano kapag may problema sa bahay. So, instead na pag-usapan po, nagraran po siya sa public, which is hindi naman po dapat yun gawin. Kasi matanda na po. Kailangan pag-usapan sa bahay, hindi yung kailangan pang i-public. Maliit na bagay, pinapalaki. And kung tutusin po, si Papa po never po nagbuhat ng kamay sa mga bata, sa kanya. Siya po mismo ang nagbubuhat ng kamay. Si Papa nga po, hindi nga po nagbubuhat ng kamay sa kapatid ko, pero siya po nakaya niyang saktan ng kapatid ko dati. Pero hindi po kami nagreklamo. Yung mga pagbabanta pong sinasabi ni nanay, hindi po yung ginagawa ni Papa. Ay, siya po mismo gumawa nun sa amin. Wala naman po akong sinasabing nagbabanta. Oo. Ganito ha, April. Naiintindihan ko yung sinasabi mo, April, no, patungkol diyan sa kay Sir Vicente. Well, una sa lahat, no, malinaw naman kanina, kaya paulit-ulit kong tinanong si Miss Marina na hindi naman niya sinasaktan yung mga bata. Ang inirereklamo lang naman niya is pag nalalasing daw si Sir Vicente, parang napapalabis, no, yung kanyang pagsigaw dito sa mga bata, no. Sabi ko nga rin kanina, wala naman tayong problema kung yun ang doon sa way ng pagdiscipline nila for as long as it is made properly. Okay? Kasi kung paulit-ulit din na sinisigawan mo ang mga bata, may effect naman yan, of course, sa kanilang psychological growth, no, yung kanilang emotional development, no. Kaya nga actually, ako nga kanina, ang ginawa ko lang is pinapakiusapan ko lang si Sir Vicente na every time na malasing siya, wag na niyang sigawan itong mga bata, no? So, in any case, April Joy, we are working na kung makabubuti sa inyong lahat, yung mga dalawang bata na ito, papalipad na natin sa Dimataling, Zamboanga del Sur, no? At sana, dahil dito, mabawas-bawasan, no? Kung anumang mga conflict na meron kayo dyan sa bahay, okay? Sana, April Joy, Sir Vicente, no, maayos ninyo ito. Kasi sa tingin ko naman, kung hindi naman nagbubuhat ng kamay, itong si Hindi naman po Sir siya. Vicente. Hindi nga po yan nagmumura po, sir. Yun nga po, ma'am. No? So, yun lang naman yung nirereklamo ninyo. So, I think sana maayos natin to. Kayang-kaya po ito, no, Sir Vicente at April Joy. Tanging hiling ko lang po sa iyo is, dapat hindi ka na po maglasing. Kasi kapag nalalasing, wala naman po magandang idudulot yung alak sa lawas niya. Sa health niya kasi hindi siya makakain. Okay, tapos yung mga bata, yung gano'n, hindi lang po mga bata, pati ako. Kaya dapat hindi ka na po maglasing. Pero ma'am, mahal nyo pa rin itong si Sir Vicente. Siyempre sir, kasi matagal na po kami sir. So, ang gusto mo lang talaga is baguhin lang niya yan. Opo, yung ugali lang na yan. Opo, no? Yung hindi lang maglasing. Tapos, pero siyempre, kompleto pa rin yung pamilya ninyo. No? Yung pa rin. Opo. Sir Vicente, baka may mensahe lang po kayo dito kay Ma'am Marina. Gano'n na po, na pinarating niya yan dyan sa inyo. Imbis pag-usapan namin mag-asawa, kung gano'n, magkakalabuan kami, mag-iwalay na lang kami. Okay. Kaya,
Kaya sana, sir, na umalis siya dito, wala siyang respeto, walang paalam sa akin. Yung mga apo niya, anak, andito sa akin. Kung masama akong tao, sir, hindi ko naman, andito pa din sila sa akin. No, hanggang wala siya. Okay. Ma'am, Sa pangangalaga ko yon. ma'am, ano pong masasabi nyo dyan kay sir? Sabi niya, maghihiwalay na raw kayo. Ay di, kung gusto niya, di, sige, walay tayo. Kung hindi niya yan siya ginawa, para ako nagpunta sa mga relasyon ko ng isda, pag uwi ko sa bahay, walang tao. Parang nagulat na ako. Paano? Nalaman ko na lang sa anak kong panganay. Nag-chat siya. Sa Maynila siya. Ako, sir, nagulat ako. Kung bakit? Anong problema? Anong problema? Umalis siya. Alam mo naman Na ang walang problema paalam. Alam mo naman ang problema. Bakit? May nangyayari sa atin na pinag-uusapan natin yung dapat ang problema pinag-uusapan, hindi yan pinag-aawayan. Bakit? Pumunta ka dyan. Wala man nangyari sa atin, wala man na pinag-uusapan natin yung problema lagi kang galit Bakit Tuwing pumunta ka lasing ka, dyan? pirmi Inaan galit. mo nga, bakit kung ako may pagbabanta sa'yo, bakit tinawala mo sa akin ang pamilya mo? Kasi alam ko hindi ka mananakit Tuwing lasing ka lang. Yun, sinasabi ko Tuwing sa'yo. nalalasing ka lang. May pagbabanta ako sa inyo, ititiwala mo dito sa akin ang pamilya mo? Wala naman ako sinabi na may binabanta ka. Wala naman ako sinabi. Ito, tanongin mo, nakarikod dito sa barangay. Sa DSWD, ako pinuntan ako dito. Gulat na ako kanina. Ayan si Chairman, si Kapitana Labalan. Lumapit po ako dito para magkaayos tayong dalawa. Pero kung gusto mo maghiwalay, di maghiwalay tayo. Yan ang gusto mo. Tayong dalawa, bakit diyan ka pumunta? Ginastusan mo pa? Wala naman akong pera, nanghihiram lang ako. No, kaya saka, di ba problema pa yan? Hinahanapan mo ako ng pera. Hindi ko nga alam kung saan ka nagpupunta pag uwi mo lasing. Pag uwi mo sa bahay, ako yung hahanapan mo ng pera. Pera mo na nawawala. Tapos sasabihin mo, tinatago ko. Ganito, Totoo yan Yan, ako wala akong malay. Pumunta ka dyan, wala akong malay. Paano man nga ako makapagpaalam sa'yo? Biglaan ang kasi. Akala ko may pagkain, darating nga Alam ako, ko, yung pala walang tao dito sa bahay. Alam mo man ang galing ako sa anak buhay. Ang kinikita natin, pinag-arap-arapan natin. Bakit nangyayari ngayon agabot tayo sa ganitong punto? Kasi nga, gusto kong makauwi na yung dalawang bata. Ikaw, gusto mo yung mga bata, humingi kang tulong, humingi ka na sa ng tulong, huwag ka na magdamay, huwag mo na ako idamay. Tama ka kaya, anong pangmukha yung atin nangarap dito sa barangay natin? Kaya Anong pangmukha? Paliwanag mo nga ng maayos. Tapusin natin to. Okay. Tapusin natin kung humingi kang tulong dyan, huwag ka nang humingi ka na sa ng tulong. Kita, mahirap baga tayong tao. Kung sa manok, kumakain, nag-aaral baga mga bata. Nakakalungkot lang no na dito pa kayo on air nagkahiwalayan, pero bibigyan namin kayo no ng pagkakataon no na mag-usap. In the first place naman no, Sir Vicente, I think ang nasa isip lang naman ni Ma'am Marina yung pinaka makabubuti sa kanyang mga apo no. Pero in any case hindi na kami manghihimasok diyan sa relasyon ninyong dalawa no. Ang sa amin lang is sana mapag-usapan ninyo. Okay, bigyan nyo ng konting panahon, no? Patungkol naman dyan sa inyong relasyong dalawa. Okay? Okay. Oo. Opo. Sige po, Nay. Opo, siguro po maganda palamig muna tayo. Palamigin muna po natin at asistihan po namin kayo sa tanggapan po ng barangay, gayon din po sa MSWD para po sa mga bata. Sige. Opo, and papa-assist din po namin kayo sa barangay para po sa pagmamaoy ni Sir Vicente, ha? Salamat po at magandang hapon po. Sir Vicente, pag-usapin ko pa rin po kayo ni Ma'am Marina, ha? Opo, maraming salamat. Magandang hapon po.